Sunod-sunod na pagsirit ng presyo ng gasolina inalmahan ng mga motorista. Sundan sa report ni Sandy Salvacio. Hindi pa man tuloy nakaka-recover mula sa ilang linggong pagkalugi bunsod ng naranasang pagbaha, panibagong dagok na naman ang kinakaharap ng mga tricycle driver dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Bagamat nasasanay na raw ang ilan, magiging malaki raw ang epekto nito sa kanilang kabuhayan kung patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na buwan. Kahit nasabihin namin na hindi sapat, wala rin kaming choice, wala kaming magagawa. Yung pinagkakasya na lang namin yung kinikita namin, basta ang importante kasi sinasabi ko sa mga membro ko, yung laging malakas ang katawan natin. Ngayong araw tumaas ng 30 sentimo ang kada litro ng gasolina, bumaba ng 20 sentimo sa kada litro ng kerosene habang wala namang pagbabago sa presyo ng diesel ngayong linggo. Magandang balita raw na walang paggalaw sa presyo ng diesel, ngunit hindi pa rin daw ito sapat ayon sa mga tsuper. Oh, mabigat madam kasi hindi tumataas yung pamasahe madam. Kaya medyo mahirap ang biyahe. Nasanay na rin tayo dyan sa baba, taas baba. So itong week walang galaw. So okay lang naman kasi nakikita naman natin na kahit tumataas, maliit lang, bumababa, mas maliit. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ilan sa mga dahilan ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay ang oversupply at pagbaba ng global demand sa mga oil product. Nakaaapekto rin ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas, maging ang pagtaas ng halaga ng dolyar. May dahilan din sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Yung concern dun sa Russian supply versus the sanction nito kasi hindi magawang mag-export ni Russia ng kanyang produkto dahil may sanction siya. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.